Hello po, magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Yan. Batiin niyo po muna ang inyong mga katabi na salamat at kasama ka ngayong umagang ito. Yan, purihin po natin ang Panginoon sa mabiyayang umaga na ito. At una po sa lahat, ako po ay nagpapasalamat sa Panginoon for such a privilege na nakasama po ako kahapon sa gawain po. Actually, nung Friday pa hanggang Saturday, sa gawain ng mga kabataan. Salamat po sa Panginoon dahil ito'y naging mabunga. Although may konting sakripisyo, may konting hirap, but still, patuloy na nakita namin kung paano kumilos at gumawa ang Panginoon. At the same way, God bless each and everyone right there. Doon ko po nasaksihan kung paano kumilos ang Panginoon sa pagtuturo sa mga bata, kung paano sila hubugin na para lalo pang magkaroon ng malalim na relasyon sa Kanya at pagtitiwala. Even though nakahiga lang po ako doon, hindi ako masyadong naging kasama nila. Pero ganun ko na-realize yung kagalakan nila dahil ang gulo-gulo po nila. Ang gulo-gulo nila kasi halos gusto ko na matulog, ang ingay-ingay pa nila. Pero anyway, I praise the Lord for His mighty power and dun sa Kanyang biyaya na ipinaranas at presensya sa ginawa niya po at pagpapala sa gawain po natin kahapon dun sa Silang. So anyway, ang ating pong topic for today is related dun sa mga series ng ating pag-aaral na sinimulan ni na Pastor at ni Jack patungkol sa paglilingkod, which is I entitled it at the attitude of those called to service. Pwede po bang sabihin natin yung ating title ngayon? The attitude? Asan po? Ay, wala pala. The attitude of those called to service. Ulitin po natin. The attitude. Sa Tagalog po, basahin natin. Amen. Okay. Bago po ako magsimula, gusto ko muna punta, what is the reason why many people want to be recognized or to be famous? What is the reason why many people want to recognize or to be famous and why? Ano bang dahilan? Bakit maraming mga tao gustong ma-recognize? At bakit? Makikita po natin ito sa social media, sa Instagram or which is many called IG na tinatawag, sa TikTok, sa FB, at marami pang iba sa YouTube. So, padamihan, makikita po natin yan, padamihan ng followers and subscribers. Sabi ng isang psychologist association, mainly, their intentions are that they need validation and attention. Yeah, thank you. So mainly, sabi ng psychologist, isang psychologist association, mainly kung bakit ang mga tao ngayon ay nag-aangkat na ma-recognize at maging famous, it is because mainly their intentions ay kailangan daw nila ng validations and attentions and of course fame. Dahil ang pagiging famous, sikat, generally speaking, it brings wealth. Totoo naman po, maraming yung mayaman diyan. Fame gives access to earning opportunities
to which anonymity is denied. Ang katanyagan din sa pangkalahatan ay nagdudulot ng kayamanan. Ang katanyagan ay nagbibigay ng access sa mga pagkakataong kumita o maging endorser ka, di ba? Yung mga pagsikat ka o minsan nalilibre sa maraming bagay kapag ikay sikat. Ang katanyagan ay maging famous somehow leads to pride. Sabi po nung psychologist ng association. Maliwanag din naman itong sinasabi ng banal na kasulatan. Sabi po dun sa ating talataan, your attitude should be the same of what's that of Jesus Christ. Our message for today somehow gives us ng kabaliktaran sa kasalukuyang nangyayari o trend sa ating society. Kaya recently, kung kayo ay may nakikinig ng mga mensahe ng ating pastor, ni Jack, patungko kung kayo ay naging bahagi ng ating camp. Isa doon sa tinalakay po doon, yung Romans chapter 12, verse 1 and 2. Sino po ang nakakatanda po doon? Ano po sabi doon? Pwede po bang banggitin natin? Di ko talaga sinulat. Gusto ko pong marinig. Sino po nakakatanda? May nakaka-memorize ba? Di ba sabi doon, kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng ating Panginoong Diyos, ako'y nakikiusap, sabi ni Paul, sa inyo na ialay ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos, at ito ay karapat-dapat na pagsamban ninyo sa Diyos. And I just want to take this praise na bigyan nyo ng importansya. Sabi ni Paul, huwag kayong umayon o makiayon sa takbong ng mundong ito. Do not conform to this world. Maliwanag po ba sa atin yon? Nagkakaintindihan po ba tayo? Tanungin niyo po at takatabi niyo po yung katabi niyo, sabihin niyo, naiintindihan niyo po ba yung sinasabi ni Pastor? Okay, diretso po tayo. Sabi po nung, huwag kayong makiayon sa takbo ng ito. Sa halip, hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang Kanyang kalooban nang sa gayon magagawa ninyo kung ano ang mabuti, kalugod-lugod, ganap, at kaaya-aya sa ating Panginoong Diyos. Mas makakasunod tayo at magiging epektibo ang ating pagsunod at pagtalikod kung tayo ay nagpapasakop sa Panginoon at unang akbang ay malimit na inilalagay natin sa ating isipan, dapat tayo'y alipin ng ating Panginoong Jesucristo. Pwede po bang tabikin ninyo ang inyong katabi, sabi mo, you are a servant of God. Ika'y lingkod ng Diyos. No? Even si Paul na sinabi niya dun sa Romans chapter 12 verse 1, Paul, a bond servant of Christ, called as an apostle, set apart from the gospel of God. In King James Version, ang ibig sabihin po ng servant sa pag-aaral po ay tinatawag pong slave. Ang slave po ay ibig sabihin is subjection or subservience or bond to slaves or bring bondage given become a slave. Kung atin pong sisiyasatin ang salitang servant, actually, it means slave. It means slave. It refers to someone who will own you. May pag-aari na sa'yo. May nagmamay-ari na sa'yo. Sa kapanahunan po na noon, some slaves perform a menial task. Others called stewards supervise the work. Lesser servants and manage minsan sila.
o pinagmamanage minsan sila sa loob ng tahanan ng kanilang masters pagdating sa finances. But in time of Jesus, some people were slaves because they were born of a slave parents. Pinanganak sila na dahil ang kanilang mga magulang ay mga slaves. So therefore, sila rin ay paglaki nila, sila rin po ay alipin. At kapag sinabi pong alipin ay pinakamababang uri po niyan. Others, kung makikita po natin, kaya sila naging slaves, others were captured in war, were forced to become slaves, katulad na nangyari sa bansang Israel. Some people actually sold themselves or their self because dahil dun sa may kikitain, just like what they did to Joseph. Napakahirap po ang maging slaves. Amen po ba? Sino po ang magustong maging slaves? Alipin. Ayaw nyo. Ayaw talaga natin. Sa kostumbre o dun sa ating modern era na ngayon, yung slaves ay napakababa. Because slaves had no freedom at all. And their owners could do with them whatever they wanted. Kahit na anong gustong gawin ng mga nagmamay-ari sa kanila, wala po silang magagawa. Including selling them to someone else. But after, doon sa panahon ni Jesus, but after slaves became 30 years old, many will become a free man. May kalayaan na po sila. At nakakalungkot, minsan doon sa pagiging slaves na yon, hindi po sila nakakaabot doon sa 30 years. Marami sa kanila dahil sa sobrang hirap ng pagiging slaves, marami sa kanila namamatay na. Totoo po na napakahindi sa panahon po ngayon, ang pagiging slave is not popular. Pero po, ako po ay naniniwala sa ating Panginoon who set an example to be a servant. Ay ganun na rin ang nais niya na makita sa bawat isa sa atin. Jesus set an example for us of being a servant that brings glory to our Heavenly Father. He's shown by proving that there is no hindrance big enough to stop us from serving other people. There will always be a reason why we cannot serve others. So, ano po ba yung attitude dapat ng ating buhay, paglilingkod? Ano yung dapat na pag-uugali natin pagdating sa paglilingkod? Una, always willing to serve despite having a title or position. Laging handang maglingkod sa kabila ng pagkakaroon ng titulo o posisyon. Sabi po ni Paul, your attitude should be the same as that Christ Jesus, who being in the nature of God, did not consider equally with God something to be grasped. Tanungin niyo po inyong katabi, gising ka pa ba? Nakikinig ka pa ba? Mga kapatid, tayo po ay mga lingkod and many of you were professionals. Sino po yung mga nakagraduate ng high school dito? Lahat po tayo. Sino yung nakagraduate po ng college dito? Sino yung mga may honor dito? Sino po yung may honor? Sino po yung may mga honor? Purihin po natin ang Panginoon. That is a privilege. That is a privilege. Nakagraduate man ako ng high school o nakagraduate man ako ng college, that is a privilege. A privilege that we need to grasp na pwede tayong maglingkod na
may dahilan para tayo pa ay maglingkod. Pero sometimes, yung pedestal dahil dun sa kasalanan, ito yung nagiging distinction kung bakit hindi makapaglingkod ang isang tao na ibaba yung kanyang posisyon para maglingkod. It is because of his title. Nakukuha niyo po ba ako? It is because of his title. Dahil sinasabi ko nga, yung kumbaga halimbawa, yung doktor ba magagawa yung katulad ni Kristo na naguhugas ng paa? Yung abogado ba na katulad ng ginagawa ni Kristo ay magagawa ba? Magagawa niya yun kung siya ay nagpapasakop sa kalooban at sumusunod sa Panginoon. But somehow, I didn't see it nowadays. Most of the people were trying to be famous nowadays. Because nais ng mga tao ngayon sumikat, nais ng mga tao ngayon kumita ng marami, because they grasping about dun sa position. They were more interested in title. Pero sa atin, ng mga mananampalataya, hindi po dapat ito maging big deal. Because tandaan po natin, God does not save us so we can sit para tayo ipagsilbihan, but to be served so that we can serve. Many times the attitude leads to refusal to service. Jesus modeled us how it is to serve despite a position. Imagine niyo, Jesus taught about the importance of serving other people. Sabi niya doon sa Mark chapter 10 verse 45, for he said, for even the Son of Man did not come to be served, but to serve, and to give his life as a ransom to many. Tapikin niyo po uli yung katabi niyo. Naiintindihan mo po ba, kapatid, ang iyong sinasabi? Those words shows that Jesus not only believed in servant leadership, but he practiced it well. Pumupunta ang Panginoong Hesus sa iba't ibang lugar upang magbahagi, magpagaling, magturo. Hinugasan niya ang mga paa ng mga alagad. Ito'y pagpapakita ng pagpapakumbaba ng pagsasakripisyo. Nagsasakripisyo po siya night and day to pray for everyone else. Ang Panginoong Hesus ay palaging iniisip ang iba. Pinapakita niya ang walang pag-iimbot na isip, ang pagsasakripisyo at ang pagsisilbi sa kapwa na magandang tularan kanyang halimbawa. Tapikin niyo nga po yung inyong katabi. Naintindihan mo ba yung nakapost doon? Mga kapatid, even yung mga kabataan ngayon, ako po'y natutuwa kahapon. Natuto po sila. Sigurado ko po, yung ibang mga bata po kahapon, hindi naguhugas ng pinggan sa kanilang mga tahanan. Pero kahapon, natuto po silang maghugas ng pinggan. Yung ibang mga bata hindi marunong maglinis sa loob ng tahanan. Pero kahapon, natuto po silang maghugas o maglinis ng tahanan. They care for other people. They were concerned for other people. Especially dun sa mga taong kasama nila sa loob. Yung mga kabataan kasama nila. And this is, God wants us, minomold niya tayo para maglingkod. Hindi para makita yung title natin, kung hindi ibaba dun sa aspeto na maintindihan yung layunin ng Diyos, yung pag-ibig na nagahari, yung pag-ibig niyang ipinapakita sa sanlibutan. Tanungin niyo po ang inyong mga kasamang katabi, kamusta na po ang iyong paglilingkod? Pangalawa po, serve even without title and position.
maglingkod kahit walang titulo o posisyon. Sabi po ni Apostle Paul doon sa verse 7, but made himself nothing, taking the very nature of a servant. Imagine niyo po, ang Panginoon, ibinaba niya ang kanyang sarili to the nature na maging isang servant, isang alipin, isang lingkod. Kinikilala natin siyang hari ng mga hari, and yet, He put Himself in a position, in a human form, na para maghirap, magsakripisyo. Jesus called the 12 disciples and sabi niya, anyone wants to be first must be the very first last, and the servant of all. Maging lingkod para sa lahat. Tandaan po natin, while titles and position could limit a person from serving because of pride, other turn to react the opposite way. Di ba po? Totoo naman po ito. Yung iba, tatakot po dahil sa kanilang posisyon. Ito naman, takot dahil wala silang posisyon para maglingkod. Kailangan pa ba natin maging choir president? Kailangan pa ba natin maging mission president para maglingkod sa Panginoon? Hindi po natin kailangan yan. Ang kailangan po ng Panginoon sa atin is yung willing heart. Katulad nung 12 alagad. They were willing to sacrifice themselves toward dun sa greater cause ng Panginoon to serve Jesus Christ, to follow Jesus Christ, and to share the goodness of God. Tandaan po natin, mga kapatid, many would refuse to serve because of the absence of title. Totoo naman po yan. At sabi ko nga po, dito sa loob ng church at sa maraming mga church, kapag sinabi, oy, magpatnugot ka, sasabihin ng iba, patnugot lang. Hayaya po ako, hindi po ako marunong. There's a lot of excuses. Pag sinabi mo, kahit may boses, umawit ka, nahiya po ako, hindi po ako nilalaki sa church. There's a lot of excuses. Tandaan niyo po, dinako po kayo dito ng Panginoon upang patuloy tayong turuan. Dinako po tayong lahat ng Panginoon bilang maging pamilya ng Panginoon na gumagawa, kumikilos para sa Kanyang kapurihan. Amen po ba? Dinako po tayo ng Panginoon upang pagyamanin anumang talento meron tayo, even without the titles or position. Pero meron po tayong Diyos na naglalagay ng posisyon para sa bawat isa sa atin, para magampanan natin yung tungkulin na yan. Mahirap man tayo, mayaman. Tandaan niyo po, pantay-pantay tayong minamahal ng ating Panginoong Diyos. Tandaan po natin, si Moises, sabi niya nga, hindi ko kaya yan. Nung siya po'y inutusan para sa Egypt, pero kalaunan siya po'y sumunod dahil po yan, gumawa ang Panginoon ng paraan upang iparating sa Paraon ang kanyang layunin. It's the same with you. It's the same with us today. Maaring takot tayo dahil hindi tayo laki sa church. Maaring takot tayo dahil ngayon lang tayo nandito sa church. Or maaring matagal na tayo, we don't even experience at tumayo sa church. Pero ito pong church is a training ground for sinners. It is a training ground for sinners. Para baguhin tayo to live righteously in the presence of God. Amen po ba? Kasi ayaw po ng Panginoon na may maiiwan anak niya. Ang gusto po ng anak niya, ang gusto po ng Diyos sa mga anak niya, lahat po tayo ay maging matagumpay na mananampalataya. Amen po ba? Tapikin niyo po ang inyong katabi.
Matagumpay ka kay Kristo, huwag mong kakalimutan yan. Mga kapatid, ako po, si Pastor Orbilio. Asa si Pastor Orbilio? Ayun si Pastor. Si Jack, asa si Jack? Wala. Asa likod. Tandaan niyo po kaming tatlo, we all came from scratches. We all came from scratches. Pero kalaunan, binuhubog po kami ng Panginoon hanggang kami maging lingkod ng Panginoon. Pastor, gusto niyo po bang maging pastor noon? Hindi naman. Ako po, honestly, I don't want to be a pastor. Because my father was a pastor. Ayoko pong makita yung sarili ko dun sa tatay ko. Nakikita ko yung sakripisyo ng tatay ko eh. But I ended to be a pastor. Why? Because I see it, the good things, the faithfulness, the love of God, not just for me, but to the people around me. Doon ko po nakita yon. Binukas ng Diyos ang kanyang durungawan ng langit o ang pintuan ng langit upang masumpungan ko ang biyaya niya sa araw-araw. Sino po ba sa inyo ang pinabayaan ng Panginoon? Tanong ko po, sino ang pinagpala ng Panginoon? Yan ang gusto niyong marinig. Talagang lahat. Sino po ang pinagpala ng Panginoon? Amen. Lahat po tayo. So therefore, lahat po na nagsabi at nagtaas ng kanilang mga kamay at nagsabing amen, they are willing to sacrifice and they're willing to serve God. Tandaan po natin mga kapatid, even si Apostle Paul, marami po siyang pinagdaanan sa buhay. Pero he keeps on moving and moving towards the prize that God was intended for him. He was looking forward not just to the position na dahil lang doon sa titulo, but because doon sa pagkatawag sa kanya ng Panginoon na maglingkod. Kaya nga po, di ba ano yung favorite ng maraming mga pastor na ginawa? For to me to live is Christ and to die is gain. May pakinabang po ang paglilingkod sa Panginoon. Tapikin niyo po ang inyong katabi, palalahanan mo, may pakinabang ang paglilingkod sa Panginoon. At ganito po ang panawagan at hamon sa atin sa umagang ito, huwag sayangin natin ang kaloob ng Diyos na ibinigay niya sa bawat isa sa atin. Huwag pong maging dahilan kung bakit hindi nakakilala ang aking kaibigan, ang ating pamilya, ang ating kapitbahay, dahil hindi natin pinakilala ang Panginoong Diyos sa kanila. Panahon na po para ipakilala natin ang Panginoon sa ating mga kakilala, sa ating mga kaibigan. Ito po yung panahon ng paglilingkod, ng pagpapahayag ng ating allegiance sa ating Panginoon. Tandaan po natin, a good servant is someone who bears fruit, is competent, puts all his strength into what he does, and continues to develop qualities that he possesses. Ulitin ko po, a good servant is someone who bears fruit, is competent, puts all his strength into what he does, and continues to develop the qualities he possesses. Ang Panginoong Hesus ay palaging iniisip ang iba. Pinapakita niya ang walang pag-iimbot na isip, ang pagsisakripisyo at ang pagsisilbi sa kapwa na magandang tularan ng bawat isa sa atin. Kaya po tandaan natin, a faithful servant is considered a person who possesses a sincere intention to glorify God.
because he is aware that he is serving God and he knows his purpose in life. Sa madaling salita, mga kapatid, ang Panginoong Hesus ay laging iniisip po tayo. Pinapakita niya ang walang pag-iimbot na pag-iisip at yun po ang dapat nating ilagay din sa ating mga isipan habang po tayo naglilingkod sa ating iglesia. Pangatlo, just do it. Natandaan niyo po yan sa Nike. Promotion po yan, Nike. Just do it. Di ba po? Just do it. Sabi po dun sa verse 4, not looking to your own interest, but each of you to the interest of others. Napakaliwanag po nun. Not looking to your own interest, but to each of you to the interest of others. The good servant or the good and faithful servants are those who please God in what they do and who they are. Tandaan po natin mga kapatid, maraming pagkakataon, sinusubukan po tayo ng Panginoon. Kung gaano kalawak yung ating pananampalataya sa Kanya, kung gaano tayo sumusunod sa ating Panginoon. Sinusubukan tayo. Minsan sa mga maliliit na bagay, pinapakita ng Panginoon kung anong ugali meron tayo. Minsan tinuturuan tayo, minsan nagkakabit-balikat tayo. Totoo po ito. I've seen it many times in many churches. Minsan, alam niyo po, minsan I've observed, yung natapon lang, bawal, for example, yung, ano ba yun, yung basura lang, minsan yung natapon. Minsan maghanap pa ng caretaker para pulutin. Minsan maghanap, pwede mo naman pulutin. Di ba, sa school, di ba, tinuturo lang sa school yan eh. Di ba, kung sa school, napakasipag natin dahil dapat masigit dito sa loob ng ating iglesia. Kung may nakikita po tayong mga sira, dapat inaayos po natin, kusa nating ginagawa. At yun po yung nakita ko po kahapon doon. Nakita ko po si Ate Imelda, nakita ko po hirap na hirap si Ate Imelda, nakita ko si Ate Bim, medyo nahihilo na si Ate Bim. Pagod na pagod si Ate Bim. Si Jack, sabi ni Ate Jack, naku, pa ako, nahihirapan na. Si Pastor, kada drive, punta doon, bili ng ice cream, para saan? Para saan ba yung ginagawa? Para sa kanila ba yun? Hindi po. Para yun doon sa mga taong gusto nilang mapaligaya. Dahil alam niyo naman yung ice cream, gustong-gusto ng mga bata yan. Kaya nga nung tinanong ko doon si Ate Bim, kasama po ba ako dyan kahit ako'y nakahiga lang? Sabi po nila, Pastor, okay lang. Kasama po kayo. Maraming pagkakataon, sinusubukan po tayo ng Panginoon kung paano tayo magkikilos, kung paano tayo tutugon dun sa panawagan ng Panginoon sa pagpapakita ng tamang motibo pagdating sa paglilingkod. Kaya po sa umagang ito, nais po ng Panginoon na patuloy nating siyasatin ang ating mga sarili. Turuan natin ang ating mga sarili. Ito po yung aking naobserbahan. Sabi ko nga po, the Bible amazed me, although it's the story of God and God's people throughout history, what makes it so interesting until now that the story hasn't ended. It creates another story for you and me to share the goodness of God. Totoo po ba ito, mga kapatid? Totoo po ba ito? Kaya po sa atin, pinapatandaan lang po sa atin ng Panginoon sa umagang ito. Are you with me, mga kapatid? Hello po. Pinapatandaan lang po sa atin ng Panginoon. Just like what Jesus told to the disciples, sabi niya, let your light shine before men,
so that they may see your goodness and praise the Father in heaven. Mga magulang at mga kapatid, the best way to show willingness is to take action. This is because what is true in our hearts, sin in our action. The Lord Jesus actually, to serve us, He also tells us in His Word to be the same, to do the same. Ito po yung gusto rin ng Diyos na makita sa bawat isa sa atin. Nawa po sa umagang ito, makita po natin yung kahalagahan kung bakit tayo naririto. Hindi para tayo'y paglingkuran, kundi tayo maglingkod, higit na maparangalan ang ating Panginoong Kristo. Muli po mga kapatid, nais ng Panginoon ang inyong pagtugon. Nais ng Panginoon na maging bukas ang inyong puso. Ang paglilingkod, wala pong age limit. Ang paglilingkod ay parating tinitingnan yung willingness natin sa pagpapasakop sa kalooban ng ating Panginoon. Muli po, magandang umaga po at pagpalain po tayo ng Panginoon. Tayo po'y sumadaling manalangin. Heavenly Father, salamat po ng maraming sa iyo. Salamat po dahil sa napakabuti mo po sa amin. Salamat for reminding us the good words that you encourage us na magpatuloy, maglingkod, no matter what happens in our society, sa kapaligiran namin, na maraming distractions. Nais mo kami magpatuloy dahil nais mo kami maging tapat na lingkod mo sa kabila ng mga daming mga problemang kinakaharap. Kami ay magpatuloy na maging mabuting ehemplo ng mga disipulo mo. Pagpalain ninyo po ang inyong mga anak, maging ang mga leaders ng iglesyang ito. Ang aming Pastor Erbilio, ang aming Jack, patuloy na pangunahan nyo sa pagpapakita ng huwaran, maging huwaran pagdating sa paglilingkod at maituro at maibahagi nila ang mga karanasan nila sa paglilingkod para ikay lalong mapapurihan at maluwalhati ngayon at magpakailanman. Salamat po. Sa iyo po'y nagbabalik kami ng papuri at pasasalamat. Sa pangalan ni Jesus. Amen.